Ang kampo sa Devil's Mountain. Unang gabi. Ang paakyat. Maitim ang langit nang umakyat ang apat na magkaibigan, sina Tenten, ang leader, Bill, Robert, at Alon, sa tinatawag ng mga taga-baryo na Devil's Mountain. Ayon sa alamat, walang sinumang nagkampo doon ng gabi at nakabalik ng buo ang pag-iisip. Pero para sa apat, adventure lang yan. May dalang tent, ilaw, at mga pagkain si Tenten. Si Bill naman ang nagdala ng camera para mag-vlog, si Robert ang nagbitbit ng speaker, at si Alon naman ang tagaluto at tagabiro ng grupo. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, naramdaman agad nila ang kakaibang lamig ng hangin. Wala man lang kuliglig o ibon. Tahimik. Ang weird, parang walang buhay dito, bulong ni Alon. Ngumiti lang si Tenten. E di mas maganda. Walang istorbo. Nagtayo sila ng tent sa tabi ng lumang puno na parang may mukha. Habang nagkakape, napansin ni Bill na may itim na usok na umaalon sa may paanan ng bundok. Oy, mga tol, kita niyo yun. Ngunit nang silipin nila, nawala ito. Ikalawang gabi. Ang mga boses. Kinagabihan, habang nagiinuman sila, may narinig silang tawanan, hindi tao, parang basag na tunog na nagmumula sa paligid. Mga hayop lang yan, sabi ni Robert. Pero nang silipin nila, walang kahit anong gumagalaw. Biglang umihip ang hangin. Napandi ang ilaw. Tenten, ilaw mo, sigaw ni Alon. Nang muling bumukas ang flashlight, may larawan si Bill sa camera na hindi niya kinuhanan. Apat silang nakaupo sa paligid ng apoy, pero sa likod nila, may ika-5 nilalang, isang babae, puti ang mukha, nakangiti, at nakatayo sa likod ni Tenten. Putek. Sinong nag-edit nito? Sigaw ni Bill. Pero lahat sila nanginginig, walang nag-edit, at walang signal doon para i-upload ang kahit ano. Ikatlong gabi. Ang tinig sa tent. Habang natutulog si Alon, may narinig siyang pabulong na tinig sa labas ng tent. Tenten, halika. Pagdilat niya, si Tenten ay wala sa tabi niya. Lumabas siya, hawak ang ilaw, at doon niya nakita si Tenten, nakatayo sa tabi ng puno, nakatalikod, nakatingin sa itim na gubat. Tenten, anong ginagawa mo dyan? Tahimik lang ito. Lumapit si Alon, nanginginig. Paglapit niya, humarap si Tenten, pula ang mata, at duguan ang bibig. Sinabi ko nang huwag kang aakyat dito. Sumigaw si Alon. Nagising ang dalawa, tumakbo palabas ng tent, pero wala na si Tenten. Naiwan lang ang kanyang jacket, basang-basa sa dugo. Ika-4 na gabi. Ang pagkawala. Kinabukasan, nagdesisyon silang bumaba, pero parang umiikot lang sila. Kahit anong daan ang tahakin nila, sa parehong clearing sila bumabalik, sa ilalim ng puno na may mukha. Lalong lumamig ang paligid. May sumpa tong bundok, sabi ni Robert, umiiyak. Kailangan nating sunugin tong tent. Habang sinusunog nila, may narinig silang sigaw mula sa dilim, boses ni Tenten. Bakit nyo ako sinusunog? At mula sa usok, unti-unting lumabas ang anino ni Tenten, sunog ang balat, nangangitim ang mata, at kumakapit sa lupa. Hindi ako makaalis, dahil kayo ang susunod. Huling gabi. Ang apoy ng bundok. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang bundok, nagliliyab. Walang nakaligtas. Ngunit sabi ng ilang mangangaso, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita pa rin ang 4 na tent sa gitna ng bundok, may apoy, may tawanan, at may isang boses na laging sumisigaw. Huwag niyo akong iwan dito. Makaraan ang 1 linggo mula nang magliyab ang bundok. 4 na rescuer ang ipinadala para hanapin ang mga nawawalang kabataan, sina Marco, Lena, Dodong, at Mang Celso, isang matandang guide na minsan nang umakyat sa Devil's Mountain. Pagdating pa lang nila sa paanan, napansin agad ni Marco ang kakaiba. Ang lamig kahit tanghali, bulong niya. Sumagot si Mang Celso, mababa ang boses. Hindi lamig yan, tutol.
Iyan ang hininga ng mga kaluluwang naiwan dito. Tahimik silang umakyat. Pero pagdating ng gabi, biglang bumigat ang hangin. May narinig silang mga sigaw mula sa itaas, tila mga batang humihingi ng tulong. Tenten, Bill, Alun, Robert. Napatingin si Lena sa mga kasama. Narinig niyo yun? Mga pangalan yun nang nawawala. Pero nang silipin nila gamit ang flashlight, walang tao. Pagsapit nila sa gitna ng bundok, natagpuan nila ang 4 na tent, buo pa rin, parang bagong itayo. Ngunit nang buksan nila isa-isa, may laman na mga personal na gamit ng 4 na kabataan. Backpack ni Bill na may camera. Jacket ni Tenten, tuyo na. Notebook ni Alon na puno ng mga guhit ng mukha ng babae. At cellphone ni Robert na may isang video. Pinanood nila iyon. Sa video, nanginginig si Bill habang nagsasalita. Kung may makakita nito, huwag kayong aakyat dito, may nilalang dito na ayaw umalis. Si Tenten, hindi na siya si Tenten, pero naniniwala akong makakulay pa kami. Biglang sumigaw sa video si Alon. Tumakbo na kayo. At natapos ang video sa isang malakas na kalabog. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, biglang nagliwanag ang paligid, may apoy na sumiklab sa gitna ng mga tent. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang isang anyo, si Tenten, sunog ang balat, ngunit malinaw ang mga mata. Tulungan niyo kami, mahinang sabi niya. Ayaw naming dito na matapos. Napaluhod si Lena. Paano ka namin matutulungan? Tumuro si Tenten sa ilalim ng puno na may mukha. Sunugin niyo yan. Diyan nakatali ang sumpa ng bundok. Lumapit sila sa puno, at habang sinisindihan ni Marco ang ugat nito, narinig nila ang mga sigaw ng daan-daang tinig, mga lalaking humihingi ng tawad, mga batang umiiyak, mga babaeng tumatawa. Umuga ang lupa. Bumukas ang bitik sa ilalim. Mula roon, lumabas ang itim na usok, at sa loob nito, ang mukha ng babae na nakita sa video ni Bill. Hindi kayo makakaalis. Ang bundok na to ay akin. Ngunit sumigaw si Tenten mula sa apoy. Hindi na. Pakawalan mo kami. Nagliyab ang buong puno, at sumabog ang apoy na tila kidlat na bumalot sa paligid. Pagmulat nila Marco at Lena, umaga na. Tahimik ang paligid. Wala na ang usok, wala na ang apoy, malinis ang bundok, parang hindi kailanman nasunog. Sa lupa, nakita nila ang 4 na bato na may ukit ng mga pangalan. Tenten, Bill, Robert, Alon. Ngunit nang buksan ni Marco ang camera ni Bill, may bagong video roon, malinaw, maliwanag, parang kaka-record lang. Nakasmile silang 4, buhay. At sa likod nila, maliwanag ang langit. Narinig pa ang boses ni Tenten. Salamat, malaya na kami. Pag-alis nila ng bundok, napansin ni Lena na hindi na malamig ang hangin. At mula sa malayo, isang sinag ng araw ang bumagsak sa tuktok ng Devil's Mountain. Unang beses daw na nasikatan ng araw ang lugar sa loob ng maraming taon. Wakas!